Magandang umaga mga kapatid. Tayo po ay magsasama-sama na namang magpuri sa ating Panginoon ngayong umagang ito. Inaanyayahan ko kayong samahan kami sa ating pag-awit sa ating Panginoong buhay. Siya ang tunay na pag-asa ng ating buhay. Talaga namang mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. At ngayong umaga, huwag nating pigilan ang ating sarili na magpuri sa Kanya. Sabihin natin ang Kanyang kabutihan sa pamamagitan ng mga awit na ito. Tayo po ay sabay-sabay na magpuri sa Panginoon. Hindi mapigilan ang puso na umawit sa'yo tuwing nadarama ko ang iyong pagmamahal. Tunay at sadyang tapat, hindi napapawi ang aking ngiti sa tuwing naiisip. Biyaya mo sa'kin sadyang wagas. Hindi mapigilan ang puso na umawit sa'yo tuwing nadarama ko ang iyong pagmamahal. Tunay at sadyang tapat, hindi napapawi ang aking ngiti sa tuwing naiisip. Biyaya mo sa'kin sadyang wagas. Ang iyong kagandahan nagbibigay sa'kin ang liwanag. Buhay mo, Jesus, sa'kin ay inalay ang naging pag-asa sa pinagpala at mapayapa kong buhay. Di makapaniwalang malayong lubos dahil iyong tinubos. Buhay ko'y nagkakulay, may saya kong tunay. Hindi napapawi ang aking ngiti sa tuwing naiisip. Biyaya mo sa'kin sadyang wagas. Ang iyong kagandahan nagbibigay sa'kin ang liwanag. Buhay mo, Jesus, sa'kin ay inalay ang naging pag-asa sa pinagpala. Ang iyong kagandahan nagbibigay sa'kin ang liwanag. Buhay mo, Jesus, sa'kin ay inalay ang naging pag-asa sa pinagpala at mapayapa kong buhay. Di man ako karapat-dapat, pinagkulang ang iyong pagmamahal. Di man ako karapat-dapat, pinagkulang ang iyong pagmamahal. Walang katulad ang katapatan mo sa'king laan. Ang iyong kagandahan nagbibigay sa'kin ang liwanag. Buhay mo, Jesus, sa'kin ay inalay ang naging pag-asa sa pinagpala. Ang iyong kagandahan nagbibigay sa'kin ang liwanag. Buhay mo, Jesus, ang naging pag-asa sa pinagpala at mapayapa kong buhay. Dugo ng aking puso
Dahil sa iyong pagmamahal, katiyakan sa buhay ko'y tagay. Mapalapit sa iyo ang nais ng puso ko, mapalapit sa iyo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at magpakailanman.
Our scripture reading for today is found in Philippians 3 verses 1 to 14. Let us read it all together. Further, my brothers and sisters, rejoice in the Lord. It is no trouble for me to write the same things to you again, and it is a safeguard for you. Watch out for those dogs, those evildoers, those mutilators of the flesh. For it is we who are the circumcision, we who serve God by His Spirit, who boast in Christ Jesus, and who put no confidence in the flesh, though I myself have reasons for such confidence. If someone else thinks they have reasons to put confidence in the flesh, I have more. Circumcised on the 8th day, of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, in regard to the law a Pharisee, as for zeal, persecuting the church, as for righteousness based on the law, faultless. But whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage, that I may gain Christ and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection and participation in His sufferings, becoming like Him in His death, and so somehow attaining to the resurrection of the dead. Now that I have already obtained all this, or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. May God bless the reading of His precious word. Mapagpalang araw ng linggo sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa oras na ito at sama-sama po tayo na namang makikinig at mag-aaral ng salita ng Diyos. Alam niyo po, sa loob na nakaraang linggo, marami siguro po tayong mga pagsubok at mga blessings na natanggap galing po sa Panginoon. Kaya itong linggo po ito ay i-boost natin yung ating oras na nakakonsentrate po talaga sa Kanya at wala iba po tayong iniisip. Amen? Amen. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos Ama, maraming salamat sa umagang ito na kayo po'y buhay at sama-sama pong makikinig at mag-aaral ng iyong salita. Naway bigyan niyo kami ng bukas na isipan, bukas na puso, at maisabuhay namin kung ano po ang aming matututunan sa araw na ito. Ito'y tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, very exciting po yung ating topic for this morning. Kanina po binasa natin ang Philippians 3:1 to 14. Pero po tayo magfo-focus naman sa scriptural verse or memory verse for this morning from Philippians 1:21. Ang sabi po dito, "For to me to live is Christ and to die is gain." Alam niyo po, ang verse na to ay madalas namin ginagamit sa mga lamay o patay, no? Sapagkat ito'y patungkol sa kamatayan. Ngunit kung titingnan po natin, yung sinasabi dito na to die is gain, ay ibig po sabihin sa Tagalog, pakinabang ang pagkamatay bilang isang tunay na Kristiyano. Tama po, naiintindihan niyo po. Kasi po, ibig sabihin makakasama na natin ang Panginoon pag tayo namatay. Kaya normally po, ginagamit nga po ito sa mga lamay o mga funeral services. But of course, hindi po yun ang ating focus ng scripture na to this morning. Ang pag-aaralan po natin ay yung buhay ni Pablo nung siya po ay nagministeryo dito sa lupa. Or sa English po, what can we learn from the life of Paul? No? Alam niyo po, konting background po kay Pablo. Si Pablo po ay persecutor ng mga Kristiyano at ni Jesus nung panahon po nila. Si Pablo po ay naging Kristiyano lamang o mananampalataya pagkatapos na pong mamatay at muling mabuhay ng ating Panginoong Jesus. Makikita nyo nga po sa Acts 9:4, nung sila po ay unang magkatagpo ni Jesus at ni Pablo, ang sabi ng Panginoong Jesus, "Why do you persecuted me?" Yun ang tanong po ni Jesus kay Pablo. At mula po doon ay nagbago ang pananampalataya at paniniwala
ni Pablo. Si Pablo din po ay isa sa mga tinitingala sa kanila pong panahon nung panahon na nung unang panahon, no? Sorry. But hindi po ganun kasimple lamang na ordinaryong tao lamang si Pablo para magamit agad ng Panginoon siguro, kaya hindi siya kasama sa 12 disciples eh. Talagang tinakda ng Panginoon na gamitin siya after na pong mamatay at muling mabuhay ng ating Panginoong Jesus. Number 1, tingnan po natin, no? Tingnan natin kung ano yung matututunan natin sa buhay ni Pablo. Sabi po, number 1, he knew where he came from. Yun po yung ating tingnan muna natin. Nung panahon ni Pablo po, alam po niya kung anong sitwasyon niya, alam niya kung ang kanyang pinanggalingan. Paul realized that all of his achievements had no merit without a relationship with Christ. Parang katulad din po natin. Meron po tayong mga dating ginagawa bago po natin nakilala ang Panginoong Jesus. Tama po ba? Marami tayong mga achievements. Yung iba sa atin, hindi lang siguro college graduate, may masteral, may doctorate degree pa. No? Or yung iba sa atin, as a businessman, talagang yumaman na ng gusto at marami na nga napatunayan sa mundo. Pero si Pablo po ganun din sapagkat mataas nga po ang kanyang kalagayan sa kanila pong panahon during that time. Para sa kanya po ito'y baliwala, no? Based doon po sa ating sinabi. Sabi rin sa Philippians 3:4, though I myself have reasons for such confidence, if someone else thinks they have reasons to put confidence in the flesh, I have more. O, diba? Pero sabi pa niya, kung iba magyayabang, mas lalong meron siyang ipagyayabang. Diba? So, ang ibig ko pong sabihin dito, kinikilala po dito ni Pablo yung kanyang kalagayan bago niya makilala si Kristo. Bakit po? Mamaya po, papaintindi ko sa inyo mabuti ang importansya ng aking sinasabi. Si Paul po kasi patriotic siya bago po niya nakilala si Kristo. Kabisado po niya ang batas ng Diyos at ang kanya pong alam at pag-aaral niya sa salita ng Diyos during that time ay mataas. Ibig pong sabihin, during that time po kasi ang kanilang binabasa ay ang Torah. Yun po yung Bible nila during that time. Yun po yung mga sa batas na nanggaling kay Moses. Yung first 5 Bibles of the Bible po natin ngayon, yun po yung Torah during that time. Kumbaga yung kanyang resume ay very outstanding sa eyes po ng mga Jew. Parang nakikita niyo po, no, na maintindihan natin mabuti. At meron pa nga po dito, no, siya po ay na-circumcised on the 8th day. Ito yung mga batas kasi nila. Kumbaga lahat po yung sinunod niya. Siya po ay galing sa tribe ni Benjamin. A Hebrew of Hebrews in regards to the law. No? Lahat yan, alam po niya yan lahat. Siya po isang Pharisee rin. No? But, sabi ko nga, no, pini-persecute po niya yung mga church dati, yung mga Kristiyano during that time. Talagang kinakalaban po niya. Kaya ang bango-bango po niya sa mga Hudyo. Parang na, kumbaga, kalaban talaga siya ng mga Kristiyano during that time. Pero, siya po ay, talagang hinipo ng Diyos. Siya rin po ay, very, very patriotic and fanatical. Ibig sabihin po, kumbaga, nung dati po siguro karamihan nating relihiyon, nung tayo Katoliko, Sagrado Katoliko, masyado tayong panatiko. Ay ako, naaalala ko po itong aking misis, si Bing, nung siya ay sinisharean ko ng salita ng Diyos. Talagang sinasabi niya, doon na siya pinanganak, doon na rin siya mamamatay sa dati niyang relihiyon. Yung mga panatiko, di ba? Yung hindi po tumatanggap ng rason, basta loyal siya doon sa kanyang pinaniniwalaan. Ganun po din si Paul. At sabi ko nga po, parang marami siguro sa atin makaka-relate dahil iba po sa atin, hindi man lahat, pero yung iba po sa atin ay galing din sa lumang relihiyon na talagang tayo po'y hinubog na maging panatiko. Diba? Naalala ko po nung ako po ay bata pa, even though hindi naman po relihiyoso ang aking tatay at nanay, hindi po pwedeng mimintis po kami ng pagsisimba paglinggo. Magmimintis ang nanay at tatay ko, pero hindi siya papayag na hindi ako magsimba. Kaming mga anak niya. No? Medyo ironic nga po yun no? Sa amin, hindi siya pumapayag na hindi kami magsimba, pero okay lang na hindi sila magsimba. Pero dahil sa paniniwala nila na, anak, magsimba kayo, dapat magsimba kayo paglinggo. Ganun po. Pag dumadaan din kami sa simbahan, hindi ko po alam kung ginagawa niyon. Diba? Nagsa-sign of the cross tayo. Ito ay pagpapakita na tayo po ay nananampalataya sa Diyos natin na doon nakatira sa simbahan na yun. Tama po ba? Panatiko. Kapag fiesta po ng Quiapo,
Dati, no, hindi po pwede hindi ako nandoon. Sasama po ako doon sa prosesyon ng Piyesta ng Quiapo. Pag Ordinary Friday, nagsisimba ako doon. Dumulod ako mula sa pintuan ng simbahan hanggang sa altar. Panatiko ang tawag po dyan. So kung kayo po ay nakaka-relate sa akin, maiintindihan nyo po ngayon kung ano po talaga ang pinanggalingan ni Pablo. At ito po ay kanyang ina-acknowledge. Tulad na sabi ko, mamaya po ipapaintindi ko sa inyo kung ano po mga benepisyo kung bakit natin kailangan gawin ito. Your life before you came to know Christ is your source of comparison ngayon. Okay? Yun po ang ibig kong sabihin. Yun din po ang rason ko kung bakit ko pinupuntusan yung unang puntos po natin. Kung hindi po kasi natin alam yung dati, hindi nyo maiko-compare sa bagong buhay nyo ngayon. Diba? Bilang born again, tayo po yung nagbagong buhay, namatay ang ating nakaraan, gumagawa tayo ng bagong buhay sa Panginoong Jesus. Diba? Parang kahit yung mga uso-uso po yun yung before and after, yung mga skincare, diba? Yung mga may mga pimples dyan. Diba? Before, diba? Parang napaka daming pimples. Tapos pag nilagay gamot, after ang kinis. Parang ganoon din po ang ibig ko pong sabihin. Napaka-importante po na alam nyo yung pinanggalingan nyo. Actually po, sa totoo lang po, mag-struggle dito yung mga kabataan natin. Lalo na po yung mga talagang ipinanganak na ng mga Kristiyanong magulang. Sapagkat sila yung hindi masyado makaka-relate dahil tumanda sila na Kristiyano na kagad sila. Pero para po sa ating mga hindi naman tunay na Kristiyano, bago na born again, maiintindihan po natin. No, I hope naiintindihan po natin lahat ito. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage that I may gain Christ, according to Philippians 3:8. Tingnan natin yung mga salitang ginamit ni Pablo po dito. Sabi niya, I have lost all things. Talagang nawala na po lahat yung kanya pong ginagawa at kanya pong katanyagan o kanya pong sitwasyon bago po siya nakakilala sa Panginoong Jesus. At sinabi rin niya dito, I consider them garbage. Kaya tinalikuran niya na tinapon niya na basura. Na-imagine ko nga po tuloy ngayon, no? Kung bawang ikaw po ay isang mayaman, pero yung pong ginagawa sa buhay ay puro kasalanan, at ang iyong kayamanan ay galing sa kasalanan. Tingin ko normal siguro talaga, no? Na pag ikaw ay hinipo ng Diyos, ay ito yung itatapon. Pero na-imagine ko lang yung struggle. Alam niyo po, putok na putok ngayon sa panahon na to si Senator Manny Pacquiao. At alam ko naman na nasubaybayan natin yung kanyang buhay, boksingero, at kung paano siya lumalaban at nananalo. Ano naaalala nyo pag nananalo si Senator Manny Pacquiao dati, nung hindi pa siya born again? Ano ginagawa niya? Lumuluhod. Diba? Lumuluhod, nagsa-sign of the cross, nagdadasal. Diba? Ang galing naman talaga, diba? Ang galing naman talaga. So, yun yung dati niyang buhay. Siya rin po ay naging sugarol. By the way, hindi ko po siya kinakampanya, ha? Loyal po tayo sa kung sinong tinakda ng Panginoon na maging opisyal ng ating gobyerno. Sinusuportahan naman natin yan, Kristiyano o hindi Kristiyano. Na pag-uusapan lang, no? Ano pa? Nagdaan din siya sa pagiging babaero, nagdaan siya sa pagiging sugarol, di ba? Yan yung mga issues niya. Hanggang sa na-born again siya. Nung na-born again po siya, after boxing, ano ginagawa niya? Nananalangin pa rin. Same. Diba? Pero wala nang sign of the cross. Wala nang sign of the cross. So nagbago po talaga yung kanyang buhay din. As mas lalo siya naging mapagbigay. So yun po yung ibig ko sabihin. Kailangan kaya nating tignan yung pagbabago na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Actually, yung effort po niyan, wala naman sa atin talaga. Nasa biyaya po yan ng Diyos. Kailangan lang po natin acknowledge talaga itong mga kasalanan na to para baguhin at tanggalin sa atin ito ng Diyos at magkaroon tayo ng bagong buhay. Alam niyo po, marami sa atin po siguro nagtatanong, Pastor o Brother Arnold, bakit kaya ako ang tagal ko na Kristiyano? Pero nagsusugal pa rin ako, nagsigarilyo pa rin ako, umiinom pa rin ako. Alam niyo po, pinagdaanan ko rin yan. Wala naman po kung pwedeng ipagmalaki rin sa inyo. Ako po'y dumaan din sa mga ganyang paglilinis ng Panginoon. Kung ako po'y naging Kristiyano, inabot din po ako ng 4 na taon na Kristiyano na, bago totally natanggal sa akin ng Panginoon yung mga bisyo. Hindi rin siya instantly. But of course,
Kayang gawin ng Diyos yan instantly kung gusto ng Panginoon. May mga kaibigan ako na naging born again po, na instantly natatanggal po nila yung kanilang bisyo. Si Brother Rafi, alam naman nating lahat, no? Napaka, mabarkada rin dati sa mga hindi Kristiyano, no? Hindi pa siya Kristiyano. At masyado siyang malambing sa mga girls, di ba? Pero binago ng Panginoon yan nung siya tunay na nakakilala sa Panginoon. Yun yung mga sample. Si Pastor Juni, ganoon din po yan. Siya po ay laman din ng inuman bago po nakakilala sa Panginoon. Pare-parehas po tayo siguro ng mga pinagdaanan. Yun yung importante po dito. No? Pero lahat pong ito ay tinitingnan natin na basura. Ngayon, negative side yun. Kung titingnan po natin yung buhay ni Pablo, even the positive side ng kanyang buhay ay tinignan niya na basura. Okay? So yun po yung ibig ko sabihin dito. Talagang nagpapakumbaba po siya na talaga sa biyaya lang ng Diyos ang lahat ng kanyang pagbabago at ano man yung bagong buhay niya dahil lang din po sa Panginoong Jesus. Now, sabi po dito, no? Unless you know what you were before, you can't appreciate how great your life now is in Christ. Paul was a true loyalist and devotee of his faith. Are you a true loyalist of your church and belief? Medyo mabigat po itong tanong na to. Nung si Paul po, bago po naging tunay na Kristiyano, ay loyalista na sa kanyang pong lumang pinaniniwalaan. Nung siya po ay naging Kristiyano, hindi po nawala yung pagiging loyalista niya. Para naman sa mga Marcos loyalist. Diba? Ba't natin sila tinawag ng Marcos loyalist? Kasi mulat-mula, nung ako po si Marcos, hanggang siya po ay napatalsik, hanggang sa panahon ngayon ni Bongbong Marcos, lahat ng supporter ni Marcos, loyalist pa rin. Sa hirap at ginhawa. Loyalist. Ibig sabihin po, hindi nawala ang suporta. Ganon din po yung aking tanong. Tayo ho ba ngayon, kung tayo po ay loyal dati, doon sa ating pinaniniwala ang pananampalataya, at na-born again na tayo, loyal po kaya tayo sa ating Panginoong Jesus. Ngayon, napakabigat po ng tanong na yan sa totoo lang. Napakahirap aminin din kung ikaw ay hindi loyal, no? Medyo ang dami mong iisiping excuses, di ba? Ang dami mong ikakatwiran sa Panginoon. Lord, kasi naman, di ba? Ganon tayo di ba? Alam nyo, kasama po ako diyan, pare-pareho po tayo. I am not judging anybody. Normal po siguro sa makasalanang katawan natin na makagawa pa rin ng kasalanan. Pero ako po kasi nalulungkot na kung ikaw 1, 2, 3, 5 taon o 10 taon ka na Kristiyano, ay nag-i-struggle ka pa sa ganyan, katindi, o hindi mo pa nalilinis ng gusto yung higit kalahati ng iyong mga kamalian sa buhay, ay may problema na po. Kaya kailangan po natin itong pag-usapan at ma-correct. Sabi po, how you value your life in Christ now will determine what you are willing to lose, leave behind, or gain. Diba? Naintindihan niyo po ibig ko sabihin? Kung talagang binibigyan po natin yung value ng ating Panginoong Jesus ngayon, handa po natin itapon yung ibang bagay. Alam niyo po, ang dami mga pastor o missionaries na may mga maayos po trabaho, pero binitawan po nila ang kanilang trabaho at pumasok sa full-time service o full-time ministry. Alam niyo po, talagang bilib na bilib po ako sa mga kaibigan kong ganon, na talagang hindi sila natakot, no, na mag full-time sa kabila na meron silang pamilya at tunay naman pong mapagbigay ang ating Panginoon at hindi naman pinabayaan ang kanilang mga pamilya. Pero may mga pagkakataon po talaga na mahirap ang kanilang pinagdadaanan, lalo na po yung nasa ibang bansa ng mga missionaries natin. Diba? Napakahirap po niya. Naalala ko po tuloy, may mga tao po talaga na hindi rin nila kayang tanggapin ang Panginoong Jesus kasi alam nila meron silang bibitawan. Meron po akong mga kamag-anak o kaibigan na isa sa mga rason kung bakit hindi ho sila nabuborn again dahil alam nila ang dami daw bawal. Meron po akong tiyahin, no? Sabi ko, tita, sinishare ko sa kanya yung Panginoon sa ang gospel. Ako, Nod, wag mo na ako ipasok dyan. Ito na lang ang ito na lang ang kaligayahan ko sa buhay, magsugal. Diba? Wag mo na ako dalhin dyan. Ibig sabihin, ititigil ko to. Yun ang kagad iniisip nila. Kasi, ultimo hindi Kristiyano, alam nila na kailangan nilang bitawan ang kanilang mga maling ginagawa. Tama po. Kalabatin nyo nga po yung katabi nyo. Binitawan mo na ba yung mga mali mong ginagawa? Sige nga po, para magising naman. Kasi hindi pa po, nakikiusap po.
sa pangalan po ni Jesus, bitawan na po natin. At start na po tayong mag-grow. No. Number 2, ito po. He knew where he is now. Ayan. Alam po ni Pablo kung nasaan ang katayuan niya nung siya po ay na-born again na. We need to increase Christ in our life. Kailangan po natin palaguin ang kumbaga yung ating relasyon sa Diyos at yung pagiging Kristiyano natin. Sabi po ng Philippians 3:10, I want to know Christ, no? To know the power of His resurrection and participation in His sufferings, becoming like Him in His death. Oh, di ba? Yun po ang sabi po ni Apostle Paul. Gusto niya talaga, kasi naman po inutos talaga sa atin ng Panginoong Jesus, na yung kanya pong kumbaga kanyang character, no? As Him, as Jesus Christ, ay gayahin natin. Kaya nga po ang tawag niya sa kanyang mga disipulo ay disciple, di ba? Kaya nga po tayo rin po sa simbahan ay may programa ng discipleship o kailangan natin mag-disciple. Kasi kailangan natin ipasa yung ating mga natutunan sa ating Panginoong Jesus. Sabi po dito, until you talk, act, and think like Christ, you still have a long way to go. Ano po ibig sabihin? Hanggat hindi po kayo gumagalaw at nagsasalita na katulad ni Kristo, ibig po sabihin, medyo malayo-layo pa po ang kailangan yung trabahuhin sa ating mga buhay Kristiyano. Ano po ibig ko sabihin? Kung hanggang ngayon po ay kayo nagmumura, lalo na pag ginugulat, subukan yung gulatin katabi nyo, gulatin nyo. Pag bigla, naku, napamura pa siya, ay ibig sabihin ko, kailangan niya pong i-workout yan. No? Kailangan po niyang i-workout yan. I-rate nyo po yung sarili nyo from 1 to 10. Kung ano sa tingin nyo, kayo ba'y, pag may nakausap na tao, alam kagad na kayo ay born again. Alam nyo po, hindi po ako nagbubuhat ng bangko. Mula po ako yung naging entertainer bilang KD entertainer po sa mga parties. Talaga pong kasama na po ang pananalangin, kasama na po ang pag-share ng mga Bible verses, at kung may pagkakataon po talaga ay complete gospel presentation at may prayer of acceptance basta po meron pong pagpayag ng aking kliyente. Pero sa madalas po ng pagkakataon, sapagkat yung iba naman ay hindi ko close yung client, I just make sure to share some words from the Bible or at least pray, no, for the kid, pray for the food. At marami pong pagkakataon na may lumalapit sa akin at kakausapin ako, Mr. Magician or Amazing Arnold, yun po yung aking pangalan bilang magikero. You're a Christian, right? So alam na kagad nila dahil sa aking pagsasalita, sa aking paggalaw. Yun po yung ibig sabihin natin dito. Kung sa iyong pananalita pa lamang ay hindi ka na makilala na Kristiyano, paano ka makikilala na Kristiyano kung halimbawa nga pong number 1, nagmumura ka. Second, magagaliting ka. Pagising mo pa lang sa umaga, wala ka nang ginawa kundi sigawan ng sigawan yung mga anak mo, yung asawa mo, o yung kapitbahay mo, maging yung aso nyo. Diba yun ang maririnig ng kapwa mo sa'yo? Na itong taon to puro galit na lang. Itong taon to puro init ulo na lang. Diba? So hindi po hindi po talaga kayo makikilalang Kristiyano kung gano'n. O pagpalagay niyo na, wag po sa pananalita, sa gawain. Tuwing may lumalapit po sa inyo ng tulong, lagi po kayong hindi handang tumulong. Diba? Hindi ko po sinasabi na tayo po ay mag-ubos ng ating pera sa pagtulong, no? Pero kung may kakayanan po tayo, alam naman natin na itinuro ng ating Panginoong Yesus na maging matulungin. Diba? Naalala niyo po, may kinuwento na po ako sa inyo before, na merong kwento na isang bata na tinulungan ng isang babae. Ang tanong ng bata, ikaw ba ang Diyos? Sapagkat yung babae ay hindi naman kilala ng bata at yung bata hindi naman niya kilala yung babae. Nakita lang namang babae na yung bata po ay nangangailangan ng pagkain at binigyan ng pagkain. Ang tanong kagad ng bata, ikaw ba ang Diyos? Walang salita-salita. Ito ay sa pamamagitan ng paggalaw, action. Diba? Yun po ang isang ibig ko sabihin dito. Bukod sa pananalita, sa paggalaw, ano pa po? Natural, bilang isang Kristiyano, responsibilidad natin ibahagi ang salita ng Diyos. Kayo ba ay mga secret agent ng ating Panginoon? Ano ibig sabihin? Ibig sabihin sa opisina, hindi ka kilala Kristiyano. Sa bahay nyo, hindi ka kilala Kristiyano.
ultimo mga kapatid mo at magulang mo, hindi ka kilala Kristiyano, ibig sabihin secret agent ka, secret Christian. Ibig ko po sabihin, ang challenge po sa atin kasi ng Panginoon talaga i-share ang kanyang salita eh. As a true Christian, obligasyon po natin na ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao. Kung kayo po sa opisina nyo, sa trabaho nyo, kung kayo driver, kung kayo po ay katulad ni Bumpy na traffic enforcer, kung kayo po ni Brother Rafi na isang negosyante, o empleyado po kayo, o may bahay kayo na simpleng may bahay na may mga kaibigan sa katabing bahay, of course, eh, hindi niyo po sinishare ang salita ng Diyos sa kanila, hindi po nila makikilalang kayo'y Kristiyano. But of course, hindi naman yun ang purpose nyo lamang. Ang purpose nyo po ay maibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao, sa lahat ng pagkakataon. Minsan nga po, hindi kailangan ng pagkakataon. Ibig ko sabihin, sinasadya po kasi ito. Ibig sabihin, tayo ang gumagawa ng pagkakataon. Hindi tayo mag-aantay ng pagkakataon. Kung lagi po nyong aantayin yung chance na magkaroon kayo ng opportunity to share the Word of God, ay, alam niyo po, matalino po si Taning. Lagi po niya kayong iipitin. Lagi niya kayong bibigyan ng pagkakataon na tumanggi. No? Sana po sa oras na mayroon kayong pagkakataon, eh hindi lamang doon nyo sinishare ang Word of God. Pati doon sa mga walang pagkakataon. Ano po ibig ko sabihin? Alam niyo po ako, dahil sa very limited na po yung aking galaw ngayon as a gospel magician, at iilan lang po ang events namin, hindi na rin po ako nakakapag-show, katulad din po ni Brother Bumpy. So, ibig sabihin, hindi rin po ako nakakapag-share ng Word of God sa pamamagitan ng aking craft po talaga as a magician. So, ang ginagawa ko po ngayon, I offer myself. Ako na po nag-o-offer sa mga friends ko, sa mga organization. You can invite me, wala bayad, it's free. Mga kamag-anak po. No? I offer myself po. Kasi po yun yung, ibig ko sabihin, yun po yung sinasadya. Sinasadya na talagang gagawa tayo ng oras, gagawa tayo ng pagkakataon. Hindi tayo mag-aantay ng pagkakataon. Sana po yung maliwanag po sa atin to. Next, sabi po dito, we need to prepare ourselves for Christ's coming at any time. Sa lahat ng oras, lagi po tayong nakahanda sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Diba? E paano nga po pala kung sa oras ng pagdating ng Panginoong Jesus, nasa oras kayo ng kasalanan? Patay. E di iwan po kayo rito sa lupa. No? Mahirap po yun. Diba? Lagi po tayong handa dapat. Hindi din po tayo dapat Sunday Christian lamang. Na tayo po'y makadiyos lamang paglinggo. Pagdating ng Lunes hanggang Sabado, eh hindi na naman tayo Kristiyano. Dapat po, all the time, ay nakaready tayo. Alam niyo po, maraming beses na po tayo winarningan ng Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang mga kasulatan. Na tayo po'y patuloy, no? Patuloy na magbago, patuloy na ingatan, diba? At patuloy po magsilbi sa Kanya. We need to be consistent until the end. Diba? Huwag ningas kugot. Alam niyo ba yung ningas kugot? Para sa mga kabataan, baka hindi niyo po naiintindihan kasi yung ningas kugot. I'm not sure kung tama po ako, no, sa pagkakalam ko. Yung ningas kugot po kasi, yung para alam niyo po yung balat ng buko na pinatuyo. Kapag ginagamit po kasi sa probinsya yon na pang-apoy. Pero po itong ningas kugot po kasi, sa umpisa lang yan malakas. Tapos biglang mamamatay agad. Kaya ang ningas kugot, ibig sabihin po, huwag tayong hanggang umpisa lamang. Marami po sa atin, umaatin na ng church ng matagal. Pero after a while, wala na po sila. Nag-online service po tayo, paminsan-minsan nakikita po natin, minsan wala. No? Pwede rin po natin tawagin silang palitaw. No? O yung palitaw, alam nyo ba bakit tawag palitaw? O kasi pag kumukulo po yan, lumilitaw, lumulubog, lumilitaw, lumulubog, kaya palitaw. Tama? But anyway, so sabi ko nga po, tingnan natin na ang buhay Kristiyano ay para po siyang marathon. Para po siyang karera ng takbuhan. No? Na mula umpisa, hindi ka dapat nakaplano ka na kagad sa iyong isip na titigil ka sa finish line. Diba? Alam niyo po itong panahon na to, I'm trying myself, no? I'm trying my best, sorry. I'm trying my best na hanggat maaari ay makapag-exercise sapagkat ako po ay na-diagnose na diabetic. At alam naman po natin na magkasinlaki kami ng anak kong si Bien. Kami po hanggat maaari ay madalas magbisikleta o tumakbo. Pero dahil po sa ako hirap na hirap talaga, nagsiset talaga ako ng
target o ng aming route every time na lalabas po kami. Bawa, sinapol ko po sa isip ko, gusto ko Vienna, naka 4 kilometers tayo tonight. Hindi po talaga ako titigil. Hindi ko alam kung na-experience to ng iba kong mga kaibigan o kasama natin sa simbahan. Ako talaga, mina-mindset ko talaga habang tumatakbo ako, tapos nakikita ko tipo mga 100 meters pa yung end line. Talagang nakatingin lang ako sa sainyan. Meron po ditong kalsada sa amin sa Tatlong Hari. Medyo pataas ng konti, no? Galing po doon sa Bristol. Pataas po yun. Ang ini-imagine ko kagad yung lagpas ng pataas pag nagbibisikleta. Doon lang ako titigil. Or sa swimming, kami po ay mahilig din mag-swimming. Pag nag-swimming ka, lalo na kung ikaw po talaga ay tumatawid ng todo do sa dulo-dulo ng swimming pool, doon po sa gitna ng swimming pool, malalim yun. So kung ikaw ay hindi mo abot yun at tumigil ka doon, malulunod ka. Kung hindi ka marunong lumangoy ng hindi talaga nakahiga o nakadapa. Yung floating, ako ay mahira sa floating. Kaya ako, naka-mindset din ako na kapag ako'y lumangoy ng pag-ganon, pa-lengthwise, ang tigil ko na sa kabilang dulo. Parang ganon din po dito. No, sa buhay Kristiyano po, ang titingnan po natin dito ay hanggang sa katapusan. Sabi po ng Philippians 3:12, "Not that I have already obtained all this, or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me." Diba? Talagang tinitingnan po ni Pablo na yung kanyang dulo, kanyang daratingan, yung kanyang goal. Diba? We should increasingly become like Christ every day. Sa araw-araw po na ginawa ng Diyos sa atin, dapat po nag-grow tayo. Alam niyo po, meron tayong mga kaugalian na pag nagkikita o kahit ngayon sa text, kumusta ka? Diba? Ang sagot natin, okay lang. Or kahit nung harapan tayo, pag kinumusta ka, okay lang po, pastor. Diba? Pag kinumusta kayo namin, diba? Pero sabi nga po, ang tamang sagot bilang Kristiyano, mas mabuti kaysa kahapon. Ganun daw po ang mas tamang practice natin. Ibig sabihin po, hindi pwedeng stagnant lang tayo. Dapat everyday, lumalago tayo. Hindi nga lang ito usapin ng buhay Kristiyano eh. Kundi bilang buong pagkatao mo, lumalago ka everyday. Diba? Your life today can be your last performance if Jesus comes today. Tama? Paano kung bumalik na bukas ang Panginoong Jesus? Tapos, ngayong araw na to, ay meron kang pagkakataon na magsilbi sa Kanya at tumanggi ka at sinasabi mo sa sarili mo, sa isang buwan na lang, pag wala ng pandemic, paano kung bumalik ang Panginoong Jesus bukas? Hindi ka na nagkaroon ng pagkakataon na magsilbi sa Panginoon. Hindi ka na nagkaroon ng pagkakataon na magbago. Kung halimbawang siniyaran ka ng kahit sinong Kristiyano at sinabi mo na, naku, tsaka ako natatanggapin si Jesus, matagal pa naman siyang babalik. Paano nga kung babalik bukas? Saan ang punta mo? Mahirap, diba kapatid? Ito po yung nag-a-apply hindi lamang sa mga hindi pa born again. Ito yung nag-a-apply sa ating mismo mga born again na. Diba? Marami po kasi sa atin lukewarm eh. Alam niyo po ibig sabihin nun? Hindi mainit, hindi malamig. Laging nasa safe side lang. Diba? Maligamgam. Diba? Sabi nga po, what's important is not how you start, but how you finish your race. Hindi po importante kung paano ka simulan, kung paano ka nagsimula eh. Alam niyo po, ako yung naging track and field player po nung elementary. No? Dito po kami madalas sa Marikina Sports Center. Kung papansinin niyo po, pag sa track and field, hindi po yan magkakapantay kapag tumatakbo. Meron pong distansya. Ibig sabihin, kung iisipin nyo, ay parang hindi fair. Bakit ganon? Bakit kaya yung nasa huli, kawawa naman, kasi may mas nauna. Diba? Alam nyo kung bakit? Kasi po, hindi na, pag sinukat nyo po yan, pagdating sa end line, pare-parehas po ang sukat niyan. Pare-parehas po yan. Sapagkat yung nandito po sa outer lane, mas mahal, lawak naman po yung tinatakbuhan niya. Pero ano po ibig ko sabihin? Pwede nyong isipin na parang unfair, na hindi sila pantay-pantay, pero hindi po importante yung sa mga runners. Alam nyo po iniisip ng mga runners? Yung end line. Yung finish line. So tayo po bilang buhay Kristiyano, napaka-importante po na nakafocus tayo dun sa finish line. At ito po ay ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Pagbabalik ng ating Panginoon. Alam niyo po kung ako lang tatanungin, gusto ko nang bumalik na ang Panginoong Jesus ngayon eh. Sa hirap ng buhay na dinadanas natin.
Alam ko po makaka-relate ang karamihan po nating membro, lalo na sa Frisco, yung mga nawalan ng trabaho, o kung may trabaho man, katulad namin ni Brother Bumpy, na sobrang liit ng kinikita namin ngayon, talagang mapapa-pray ka na po na, Lord, please, dumating ka na po para tapos na ang lahat. Para wala na kami problema. Hanggat ngayon na nandito pa po yung mga anak ko sa amin, hanggat kumpleto kami, hanggat hindi kami nagkakasakit, Lord, balik ka na. Sa totoo lang po, pinagpipray ko na rin yan. Hindi niyo po pwedeng sabihin sa akin na hindi ko po kayo naiintindihan na kayo po yung namumroblema rin ngayon sa kaperahan o meron kayong mga kasakitan. Pare-parehas po tayong namumroblema. Pero hindi po yun minsan ang will ni Lord eh. Kaya po most of the time, prayer ko po, Lord, your will be done. Laging ganun po ako. Kung ano pong will nyo, bahala po kayo. Susunod lamang ako. Susunod lamang ang pamilya ko. Mahirap po talaga mga kapatid, mga kaibigan. Mahirap po talaga ang buhay ngayon. Okay? Number 3. Okay, bilis lang po to. Last point na po to. He knew where he was going. Alam po ni Pablo kung saan siya patungo. Ulitin ko, yung number 1, he knew where he came from. Alam niya kung saan siya nanggaling. Number 2, he knew where he is now. Alam niya kung nasa siya sa kalagayan niya noong oras na yon. And number 3, he knew where he was going. Alam niya kung saan siya papunta. Do not assume too much and become passive, no? Wag tayong masyadong mag-assume ng mga bagay-bagay. Katulad ng Philippians 3:13a, sabi po dito, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Diba? Paul set aside the things that would hinder him. Ibig ko po sabihin, lahat po ng wag tayo masyadong kampante, no? Dapat huwag tayo masyadong passive. Dapat active tayo. Ibig sabihin, gumalaw tayo ng gumalaw dahil dapat nating marating yung finish line. For example, no? Bigyan ko kayo ng example. Kung ako'y tumatakbo sa marathon o sa takbuhan at nakita kong lahat sila yung naiiwan ko, mag-relax na lang ba ako? Naalala ko po yung kwento ng kuneho at ng pagong, di ba? Nakalimutan ko yung title noon exactly. Basta yung kuneho at pagong at nagkarera sila. Tama ba ako? Oo, nagkarera sila. At itong kuneho, dahil alam niyang mabilis siya, ay natulog muna sa ilalim ng puno. Pero yung pagong po ay hindi tumigil sa paglakad, even though napakabagal. At nakita niya na natutulog yung kuneho sa ilalim ng puno. At yung pagong pa po ang nauna sa finish line. At nagising yung kuneho na nakita niya na naunahan na siya. Diba? Kasi yun po yung sinasabi ko dito na masyado siyang kampante. So tayo po hindi pwede maging kampante. Even though alam na natin yung kalagayan natin sa Panginoon, dapat alam natin saan tayo patungo. Hindi tayo pwedeng kampante. We need to prepare and we need to do something. Hindi tayo pwedeng umasa lang kung ano yung darating. Mga kapatid. No? Paul set aside the things that would hinder him. Ano po ibig sabihin nun? Ibig sabihin po dito kasama na rito yung kasalanan na sinasabi ko sa inyo. O mga bagay-bagay na hindi man siya kasalanan, pero siya po ay nakakapigil sa ating paglago o nakakapigil papunta po doon sa ating gustong puntahan. Ano po yung mga ibig sabihin nito? Halimbawa po, marami po sa atin may mga opportunity naman to minister or magkaroon ng ministry sa ating church. Pero nang dahil po sa trabaho o dahil sa katamaran o dahil sa mga ibang bagay ay naging dahilan para hindi ka makapag-serve. Di ba? Ano dapat natin gawin? You need to adjust. Alam niyo po, wag tamaan ng bato-bato sa langit ang tamaan buti nga. Ilan po sa atin dito ang on time na nakakapanood kasabay na ang lahat sa ating worship service at exactly 10 a.m. Mga kapatid, nasa bahay na lang po tayo ngayon. Wala po tayo sa Frisco. Sa totoo lang po ngayon, may katabi nyo ngayon, hindi nga po naligo yan ngayon, nanonood ng service natin. Di ba? Napakadali po, napaka-convenient ngayon ang pag-attend natin ng service. Pagkagising nyo, gising kayo 9:45 o 9:50, open nyo yung cellphone nyo, makakapanood na kayo. Napaka-convenient. Walang ligo-ligo, walang bihis-bihis. Wala pang almusal, makakapag-worship kayo. Tama? Kaya, ang tanong ko po, bakit po kaya meron pa rin sa atin na hindi po nakakapanood o nakakasama namin pagdating po ng alas 10 ng umaga? Tanong nyo, paano namin nalalaman? Makikita po natin sa views sa Facebook at sa YouTube.
makikita po natin kung sino po yung actively nanonood ng oras na yon. Maaaring inisip nyo, pastor, ano naman replay naman yun mamayang gabi o mamayang hapon, after lang ng alas 12, replay na yan, pwede na namin panoorin anytime. Commitment po yan, mga kapatid. Commitment po. Like kung ini-imagine po, alam niyo po motivation ko, like kung ini-imagine, baka gawin din sa atin ni Lord yan, na kapag meron kayong prayer kay Lord, Lord, bigyan mo kami ng blessing pambayad ng kuryente. Excuse me po. Baka sabihin ni Lord, bayaan mo muna, tutulog muna ako. Mamaya ako na sagutin yung prayer na yan. Baka ganunin din po tayo ni Lord Diba? Lagi po natin isipin, halimbawa, ang presidente ng Pilipinas, si President Digong, pupunta po sa bahay nyo. Ano po gagawin nyo? Lilinisin nyo yung bahay nyo, di ba? Lilinisin nyo ng sobrang linis. Pipili kayo ng pinakamagandang damit nyo. Maliligo kayo. Magtutoothbrush kayo. Dahil alam nyo, darating ang presidente ng Pilipinas sa bahay nyo. Mga kapatid, during worship service, ang ating Panginoong Jesus, ang ating pong kaharap. I-treat po natin siya na hari. Mas mataas pa sa Presidente Digong yan. Mas mataas pa sa lahat ng pinakamataas na leader sa buong mundo. Hindi ho ba? Pero bakit po natin kaya siya ganun tinatrato? Diba po sa atin, lagi pong, kumbaga, tinitake for granted lamang ang ating Panginoon. Mukhang huli siyang option. Huwag po kayong magagalit sa akin, mga kapatid, ha? Baka sabihin nyo, nagmamalaki ako, nagmamalinis ako. Hindi po ako nagmamalinis. Ako po yung tagapagdala lamang ng balita o ng salita ng Diyos. Guilty rin ako in some areas of my life. Pero ito po yung paalala sa ating lahat. Pag Friday po, ito po yung ating regular Bible study and regular prayer meeting. Kailan po kayo huli naming nakasama? Sana po makasama namin kayo doon. Kahit anong busy nyo po. Kahit ano pang ginagawa nyo, cellphone nyo po, bit-bit nyo lang, i-on nyo lang po. Diba? Makakapakinig po kayo. Lalo na po sa mga kabataan. Hindi ko na po kayo nakikita. Ang dami nating kabataan sa church. Diba? Ang dami nating member ng Wings, ang dami nating member ng Siga. Alam niyo po yung mga maliliit na bata, hindi ko masyadong ini-expect. Kasi naboboard talaga sila sa usapin natin pag Friday. But of course, I'm expecting all the tatays and nanays and ates and kuyas. Sana po makasama namin kayo pag Friday. Alam niyo po, mas mag-enjoy po kayo pag Friday. Alam niyo kung bakit? Kasi pwede kayong magsalita. Pwede kayong magtanong. Pwede kayong mag-suggest ng topics na pwede natin pag-usapan pag Friday. So, I'm encouraging all of us, no, mga kapatid, na magsama-sama po tayo pag Friday. Kung mahiyain naman po kayo, pwede naman makinig lang kayo, i-mute nyo lang yung inyong microphone, i-off nyo lang inyong camera, at makinig lang po kayo. Marami po kayong matututunan. Doon din po tayo mayroong pagkakataon na i-share yung mga blessings and trials ng mga members natin. Opo, alam nyo po, may mga bago tayo pong kaibigan, may mga bago po tayong kasama sa church, na doon nyo po lang sila mamimit. Hindi nyo po sila mamimit sa Sunday service natin na ganito. Sapagkat hindi na nyo po makikita yung kanilang mga profile habang nanonood ng Sunday service. Compare sa Friday Bible Study, nandoon po ang mukha nila at nagsasalita sila. So, inaasahan ko po kayo, ha? Susunod na Friday, kasama-sama na po tayo. Alam nyo po, sabi rin po yung lagi pong sinasabi sa inyo na isa, Philippians 3:14, I press on towards the goal to win the prize for which God has called me heavenwards in Christ Jesus. Para mas maintindihan nyo po, panoorin nyo po ang video ito. What would have been going on in the mind of Wanderlei de Lima when he lit the cauldron at the opening ceremony of the Rio Olympics 2016? Joy? Excitement? Or perhaps something greater? Wanderlei de Lima was a long-distance runner from Brazil who specialized in marathon. At the 2004 Summer Olympics, he was leading the race after 21 miles, looking set for gold. Suddenly, he was attacked by a spectator named Neil Horan just 4 miles before the finish line. De Lima was pushed to the side of the track. In the confusion that followed, 2 other runners overtook him and went on to bag the gold and silver.
Rather than being discouraged, Delima regained his presence of mind and pressed on towards the finish line. Though he was hurt and tired, he crossed the finish line, winning the bronze medal with thousands cheering and applauding him. When a fellow countryman offered him his gold, Delima refused it and said, "I can't accept your medal. I'm happy with mine. It's bronze, but it means gold to me." He was later awarded the Pierre de Coubertin Medal by the Olympic Association for showing true sportsman spirit, an appreciation worth much more than a silver or a gold medal. In the 2016 Olympics, he was chosen by his country to light the Olympic cauldron at the opening ceremony. It's the ultimate dream of any athlete. Like the spectator attacking Delima, life can give us hard blows when we least expect it. We can either stay in the heat of the situation and react, or we can press on and finish the race. What will you choose? Apostle Paul, in his letter to Philippians, says, "But this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before, I press towards the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus." We all got a chance to start the race, and so it is our responsibility that we finish it well. Unlike an Olympic medal that will be forgotten over time, what awaits us is of higher worth. Let us fix our eyes on Jesus, throwing everything that hinders and the sins that so easily entangles behind us, and let us run the race marked out for us with perseverance. God bless. I hope po na-bless kayo sa video na napanood natin. Alam nyo, to end this preaching po this morning, wala po tayong pwedeng i-blame kung hindi po natin natapos ang ating karera. Wala po tayong pwedeng sisihin na tao, kamag-anak, kaibigan, magulang, kapatid o anak kung kayo po ay hindi na Kristiyano ngayon o ayaw nyo na maging Kristiyano ngayon. Wala po kayong pwedeng sisihin. Tayo lang pong sarili natin ang magdidesisyon kung paano po natin ilalapit ang ating sarili sa Panginoon. Hindi po tayo iniwan ng Diyos kailanman. Tayo po ang humihiwalay sa Diyos. Tayo po ang nanlalamig. Tayo po ang lumalayo. So I encourage again all of us na ilapit po natin ang ating sarili sa Diyos. Huwag po tayong bumitaw. Sabi po ng John 14:6, "Are you prepared for the coming of Christ?" Itanong niyo po sa sarili niyo yan. Jesus said, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me." Kung kayo po ay first time na nakapakinig ngayon, at sa tingin nyo po hindi kayo sigurado kung ano ba yung pinagsasabi ko dito, at papaano nyo nga ba haharapin at palalagoyin ang inyong buhay Kristiyano, magsisimula po ito, kapatid, sa isang pagtanggap, sa isang pagkilala na kailangan natin si Kristo Jesus sa ating buhay para tayo isalba. Mga kapatid, ang lahat ng tao ay ginawa ng Diyos. Pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Kung gusto niyo po maging kapamilya ng ating Panginoong Hesus, kailangan niyo po siyang tanggapin bilang inyong Diyos at tagapagligtas. Ang sabi po ng Romans 3:23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Wala pong kahit isa na hindi nagkasala. Ako, ikaw, nanay, tatay mo, lahat ng tao ay nagkasala. Ang sa Diyos po, may kaparusahan ang kasalanan. Romans 6:23, "For the wages of sin is death." Tayo po ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Gusto niyo ba yung kapatid? I'm sure hindi niyo gusto. Pero kung kayo po ay tatanggap sa ating Panginoon, kayo po ay mapapabilang ngayon sa Kanya pong kaharian. Ang sabi po ng John 1:12, "But as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name." Doon pa lang po magsisimula na kayo'y tawaging anak ng Diyos. Kaya sa oras na ito, mga kaibigan, nasaan man po kayong panig na mundo,
inaanyayahan ko sa mixing panalangin. Panalangin may kasamang pag-amin at pagtanggap sa ating Panginoong Hesus. Tayo po'y pumikit at sabayan niyo po ako. Aming Diyos Ama, maraming salamat sa oras na ito. Patawarin niyo kami sa aming mga pagkakasala. Kami po'y naniniwala na ikaw ay namatay sa krus, inilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw para sa kaligtasan ng aming kaluluwa. Panginoon, sa oras na ito, tinatanggap ka namin bilang aming Diyos at tigapagligtas. Ikaw na po ang manguna sa aming buhay. Ikaw na po ang maghari sa aming buhay. Tulungan niyo kami na maging mabuting tunay na Kristiyano. Muli, maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, kung ikaw ay nanalangin, yun po yung sinasabi ko sa inyo na ngayon po nagsisimula na ikaw po ay tatawaging anak ng Diyos. Amen? Napakasarap po ng ganito pong pagkakataon na tayo po ay tunay na tumanggap sa Panginoong Hesus. Alam niyo po, para sa ibang nakikinig na paulit-ulit yung ginagawa ang panalangin ng pagtanggap, wala pong problema doon. Wala namang sinabi ang Diyos sa Biblia na hanggang isang beses mo lang gagawin at nagkasala ka ulit at tumanggap ka ulit, okay lang po yan. Wala pong problema. Hanggat hindi ka sigurado na talagang tinanggap mo siya, it's fine na ulitin mo. Wala pong problema. God bless you mga kapatid. At kami po ay natutuwa na kayo po ay kasama na namin dito every Sunday. Again, I'm inviting all of you not only for Sundays but also for Fridays. At kung meron po kayong gustong mga request na Bible study topics, i-message nyo lang po ako, i-message si Pastor Juni, o mag-message kayo sa aming Facebook group para po sa mga kahilingan nyo o prayer request. Meron din po tayong YouTube na kung saan po natin pinapost ito pong ating mga regular preachings at mga songs na ginagamit natin sa ating pong mga worship songs. Okay? So para po sa mga taga-Frisco, maraming salamat po muli at nako, malapit na po, pinayagan na po ng IATF. Sana po wag bigay bawi, no? Pinayagan na ng IATF na lumabas ang 5 years old pataas na mga bata. Pero bawal po sa mall, so sa mga open areas lamang po. Ibig sabihin po, malapit na talaga tayo magsama-sama kasama ang ating mga anak. Okay? So God bless you. So lahat po tayo pumikit at ako'y mananalangin ng pagpapala sa ating lahat. Aming Diyos Ama, maraming salamat muli ngayong umagang ito. Purihin ka. Maraming salamat po sa inyong mensahe. Panginoon, aking pong dalangin na lahat ng kanilang mga kahilingan ay inyo pong itong sagutin sa tamang oras o tamang pagkakataon. Panginoon, itinataas namin sa inyo ang aming pastor, si Pastor Juni Fronda, kasama po ang kanyang pamilya, na Sister Jackie at si Junel. Patuloy niyo po silang ingatan at patuloy po na maging pamilya na amin pong tinitignan at nag-lead po sa lahat ng membro ng aming simbahan. Ganon din po si Brother Rafi, si Brother Bumpy at lahat po ng mga kasama pa po namin dito na hindi ko man ma-mention. Ay alam ko may mga kanya-kanya po silang pangailangan at kahilingan. Kasama na rin po yung mga bago namin kakilala na hopefully ay maging formally members po namin sila. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Pagpalain niyo po sila. I speak blessing to all of them, Panginoon. I speak good health to all of them, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name. Maraming salamat po. Purihin ka, Panginoon. Ito'y tinataas namin sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak na si Jesus, at sa pangalan ng Banal na Espiritu. Amen at Amen. God bless you! Happy Sunday! Here are the ways you can give your tithes and your offerings online. GCash 0919-256-1005. Through East West Bank 2000-2667-2871. See you again online! Hindi mapigilan ang puso na umawit sa'yo tuwing nadarama ko ang iyong pagmamahal. Tunay at sadyang tapat. Hindi napapawi ang aking ngiti sa tuwing naiisip. Biyaya mo sa'kin sadyang wagas. Hindi mapigilan ang puso na umawit sa'yo tuwing nadarama ko ang iyong pagmamahal. Tunay at sadyang tapat. Hindi napapawi ang aking ngiti sa tuwing naiisip. Biyaya mo sa'kin sadyang wagas. Ang iyong
nagkakulay, may saya kong tunay. Hindi na